Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, sabi ng ating dakilang Abayahawa, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, may mananawas pa, mga kapatid, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong alahaya. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Sino po yung pupuntahan ng ating mga ninuno noon? Ang Kinaan. Ano pala ang mga tao sa Kinaan? Mga ganito. Kaya yun pala ang dahilan kung bakit itataboy ng dakilang Abayahawa ang mga tao na kanilang pupuntahan ng mga Yasharal dahil ang kanilang mga gawain ay mga gawain ng kadiliman. Sumasangguni sa mga espiritu. Sila po ay kinasusuklaman ng ating dakilang Abayahawa. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam kay Abayahawa, mga kapatid. Si Haring Saul ay naging example din dito po sa ating mensahe, mga kapatid. Makikita natin ang isang napakalaking halimbawa sa buhay ni Haring Saul. Nasusulat po, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 28. Sa panahon ng kanyang matinding takot at kagipitan, lumapit siya sa isang babaeng espiritista. Nasusulat po yan. Pwede niyong basahin, mga kapatid, sa chapter 28. Napakalungkot nito dahil alam ni Saul ang utos ng dakilang Abayahawa. Bakit alam ni Saul? Dahil inuutos po, mga kapatid, ng ating dakilang Abayahawa na lahat ng hari magkakaroon po ng kopya ng kanyang mga kautusan. Kaya alam ni Haring Saul na bawal po ang lumapit sa mga espiritista. Ngunit, nang hindi siya nakakuha ng sagot mula kay Abayahawa, dahil sa panahon ito, mga kapatid, unti-unti nang dumistansya si Aba sa kanya, dahil nga si King David ang bagong anointed bilang hari ng Jerusalem. Kaya, unti-unti nang dumistansya si Abayahawa dito kay Saul at hindi na siya nakakakuha ng sagot mula kay Abayahawa. Ang ginawa niya, mga kapatid, lumapit siya sa isang espiritista. Huwag po nating gawin ang pagkakamali na ginawa po ni Haring Saul, mga kapatid. Kapag tila wala ka pang nakitang sagot galing sa Abayahawa, huwag tayong tumakbo sa maling paraan. Huwag tayong tumakbo sa mga gumagamit ng mga medium, mga kapatid. Huwag tayong tumakbo sa mga mangkukulam. Huwag tayong tumakbo sa mga manghuhula. Kapag hindi natin agad nakikita ang sagot, maghintay po tayo. Ang lahat ay ihahayag ng ating dakilang Abayahawa sa tamang panahon, mga kapatid. Kapag mahirap ang sitwasyon, manalangin tayo. Si Abayahawa ang ating tanggulan, mga kapatid. Alam po natin yan. Siya ang ating tagapagligtas. Tinawag po natin siyang Savior. Si Abayahawa. Hindi po si GC, mga kapatid. Kapag mahirap ang sitwasyon, manalangin tayo. Kapag hindi natin alam ang gagawin, hanapin natin ang karunungan sa salita ng ating mahal na Abayahawa. Huwag nating palitan ang paghihintay sa sagot na gusto natin na mula sa ating Abayahawa sa pakikipag-ugnayan sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal. Mga kapatid, ang buong pagtitiwala natin ay dapat nasa Abayahawa lamang. Nasa Abayahawa lang. Nasusulat po, mga kapatid, sa Isaiah chapter 8 verse 19. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula. Hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang alahaya? Sabi po ni Prophet Isaiah. Nasusulat po, mga kapatid, Isaiah chapter 8 verse 9. Kaya sinabi ni Prophet Isaiah, kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng mga namatay at sa mga manghuhula. Sabi ni Prophet Isaiah, hindi ba't dapat sumangguni kayo sa nag-iisang alaya, Abayahawa? Bakit kumukonsulta sila sa mga patay para sa mga buhay? Bakit doon ka kumukonsulta?